Okay mga kamads, mga kaibigan, maraming nagtatag sa akin dito or maraming nagsasend dito sa akin. Pag-usapan natin. A well-known Filipino content creator couple has allegedly secured a staggering 50 million deal to feature and endorse a senatorial aspirant in their content and video ads for the upcoming election. Okay, so doon muna tayo sa 50 million. Para sa akin, this is too much. This is too much for just a senatorial position. I would understand if this is a presidential position, pero ano na yan sukdulan na yan If, kasi you could really, doon sa mga nakita ko na, hindi yan ganyan kalaki. I mean, depende yan kasi talaga kung sino yung kukunin nila. And dyan sa ganyang halaga, I do believe na kukuha ka na lang sana ng artista dyan. Diba? Like yung ginagawa nila sa ibang ayoko nang mag-mention pero yung 'di ba ganyang kalaking halaga kukuha ka na ng mga yung mga artista na may nationwide recognition. Kasi ang problema sa vloggers kasi konti lang yung mas malaki pa rin yung reach ng mga artista sa kanila since they are online also and they have a significant reach pagdating sa TV. Kasi yung TV kasi nakakaabot yan sa liblib na lugar So si ganitong artista ay kilala ng mga taga let's say san ba sa liblib na lugar ng Abra. Ganun ka kalakas ang television dito sa ating bansa. So I don't believe na content creator talaga yan or maybe even less kasi usually yung mga ganitong storya it's blown out of proportion. Okay, yung 1 million nagiging 3 million, yung 3 million nagiging 20 million, parang ganun lagi yung storya pero we're not sure. And isa pa, kahit anong mangyari, malalaman natin kung sino yan mga content creator na yan, kung sino tong dalawang to. Bakit kanyo? Kasi kasi kung totoo talaga na i-endorse nila yung senatorial aspirant na yan, makikita nyo sa content nila yan. Simple as that. Mafi-feature yan, gagawa sila ng content around that person, gagawa sila ng TikTok video, gagawa sila ng Facebook video, lalagay nila sa mga Facebook post nila, susuot nila yung mga campaign paraphernalia nung senatorial aspirant na yon. So, these are all the things na hindi maiiwasan if this is found to be true, 'di ba? Is it worth 50 million? I don't really know. Personally, I don't think so. Pero mas naglilin ako towards to not it's too much money for a senatorial position. I have my reasons to believe why, pero I could be wrong there, 'di ba? Kasi nga these things are blown out of proportion. And video ads. Ano yung video ads Pag nanonood kayo ng kahit anong video ngayon sa specifically sa Facebook at saka sa YouTube, meron kayong makikitang video insert. Papakita sa inyo yung video insert. Yun yung video ads. Now, as a content creator, pwede ka kasi maglagay ng sarili mong video ads doon na galing sa promotion mo. Kunyari, meron kang ipopromote na tubig or na merch, ganyan. So pwede mong i-insert 'yon. Alam ko kung napapanood niyo yung mga videos ng PSP tsaka ng Flip Top, 'di ba? Meron silang mga inserts doon. 'Yun yung video ads na tinatawag. So dito ako nalalabuan kasi kung i-insert mo pa yung iko-content mo na nga yung senatorial pati video ads, ibig sabihin maglalagay ka ng ads nila doon sa videos mo na wala doon yung senatorial aspirant. So for the next 4 months of the campaign or 3 months of the campaign, ilalagay doon yung mga senatorial balls, di ba? So I'm not sure if this is a smart move kasi parang ibibigay mo na, i-hand over mo na yung buong content mo for the next 3 months. Parang aarkilahin niya yun yung dating So is it worth 50 million? Kasi kung 3 months, 50 million, lumalabas parang 16 or 17 million, ilan ba yan? Mga 15 million or 16 or 17, 16.5 million thereabouts, di ba? Call it 17 million a month, 'di ba? Parang ganun yung pricing nila, 'di ba? Well, is it okay? I don't know.
Kasi kung konti lang kasi yung content creators na couples na i-offera ng ganyan, napaka-konti niyan. Siguro mabibilang mo sa kamay mo yan. Ganon, sa isang kamay. Dalawahin mo na, pero I doubt I doubt na kaya ng isang kamay yan. I doubt na kaya ng dalawa yan. Kahit isa lang kaya yan. So, kukonti lang yung couples na yan na pwede mong offera ng ganyang kalaki. Okay. And habang binabasa ko kasi to, parang nakikilala ko na tong mga parang may idea na ako. Basahin ko pa yung iba. The female half of the duo has been reportedly bragging about the lucrative deal to fellow influencers. Okay, even questioning why they haven't jumped on the opportunity to work with this generous politician. In my opinion, mga bata ito. I don't think na they are yung mga datihang YouTuber or datihang content creator. Bakit? Kasi, of course, kung matagal ka na dito sa industry ng social media, meron at meron lalapit sa'yo. Meron at meron lalapit sa'yo. Kahit 100,000 followers ka lang, meron lalapit sa'yo. Kahit may 3 viral video ka lang, meron lalapit sa'yo. I can't tell you the details now. Maybe some other time. Pero meron at meron lalapit sa'yo dyan. Malamang yung mga yan, yung mga ganyan na pinagyayabang niya pa yung generous politician niya, malamang malamang mga ngayon lang na offera niya ng ganyang kalaki. It's in my opinion na mga bata lang to. Siguro nasa around 23 to 27, 23 to 28. Ganun eh. Or bagong pasok lang sila sa social media, tas bagong putok lang yung pangalan nila. Siguro 2 or 3 years pa lang silang nakapeak. Ganon. Meron din mga ganon eh. Or ngayon lang sila tatanggap ng political content. Okay? So, this is just my opinion on the matter. Ine-speculate ko lang yan kasi nga, I don't think kasi na mga lumang lumang content creator na to. Kasi walang content creator na ganyang kalaki na pagyayabang niya yun. Tahimik lang yan. Tapos gagawin niya yung trabaho niya. However, this aspirant hails from a notorious political dynasty accused of land grabbing and threatening farmers into supporting them. Let me just clarify there. Maraming in my head ngayon, I see 2 candidates for this political dynasty na to. I won't name names para fair kasi baka ma-issue na naman tayo eh. Pero I'm just saying sa inyo na etong mga marami kasing political dynasty na ganyan. Okay? I can name 2 or 3 off the top of my mind. But just for the sake of fairness, let's not name names again. Okay? So, one is a pretty brand new sa politika. And yung isa naman is pretty old. Ganun yung yung description ko dun sa. And yung isa naman medyo nawawala, napupunta. Pero we won't talk about this the names of this political dynasty. Pero yeah, well, I get it, okay. Despite the glaring controversy surrounding this family, the couple appears unfazed and desperate for financial lifeline amid declining engagement and struggling businesses. They seem to have fully embraced the content central team, money above all else. So, right on the nose, may isang vlogger na malaki na tina-target itong na to. Pero ang akin lang kasi, I don't think that they would number one brag kung talagang merong 50M deal sila. And I don't think na hindi pa sila nakakakita ng ganyang kalaking pera. And kung eto nga yung iniisip natin na mayayaman na content creator, I don't think that they would sell out for just 50 million. So I don't think so na sila yan. Siguro, maybe, dahil mga friends nila yung ibang politiko noon, kaya sila na-feature, or mga business partners sila noon, kaya sila na-feature. Pero, I would not believe it na they would rent out their whole social media for just 50 million. Kasi,
eto lang yung worth kasi ng social media, ano mo, kung top tier ka na content creator, as in S ka na, 'di ba? Kung lalagyan mo ng S ng tier list 'yan, 'di ba? May S, may A, may B, may C, may D, may E. So yung mga S na content creator would for 50 million. Kasi in the long run, malaki kasi yung sa kanila. Yung mga nasa laylayan, baka pa, 'di ba? Baka bumigay. Pero yung mga nasa taas, that is an understatement for them. And I'm not basing this from my own experience. I'm basing this from the answer of Mr. Beast. Kasi meron siyang isang interview na tinanong siya, magkano yung platform mo kung ibebenta? Sabi niya, at least 2 billion or 3 billion. Ganun yung pricing, or 5 billion, something like this. Basta billions yung kanyang kanyang presyo ng kanyang Mr. Beast Empire. The same with the bigger content creators, yung mga nagmi-millions of views sila, or talagang pag nag-isang umutot lang sila, viral na, di ba? So these are all the things na you have to consider when you're analyzing this kind of etong ganitong klaseng mga text. So malalaman natin kung sino yan, kung totoo ba yan. And if meron talagang ganyang content creator, I would say nasa A or B yan. Yung may viral sila, meron din may ups and downs. Ganito, yung mga A kasi, mga content creator na nasa A, ano sila, steady sila eh. Malaki yung community nila eh. Yun yung pinaka-description sa kanila eh. Pero hindi lahat ng post nila binibili, okay? Or minsan may mga down months, pero yung down months nila malaki pa rin, di ba? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Sana nagustuhan nyo tong mumunting analysis natin dito, mga lord.